Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Pinipiling tayo. Okay. Sa araw na ito, may bago na naman tayong tatalakayin. At bago ito, una kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. May mga pakete ako dito at bawat pakete ay may lamang letra. At ang letra nito ay pupuin nyo para makabuo kayo ng mga salita. At pagkatapos doon ay sinong unang makabuo ay tataas lamang ang kanyang kanang kamay at saka sasagot. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Tapos na ba mga bata? Okay, tapos na yung unang pangkat. Angel, ano yung nabuo nyo? Ang araw at ang hangin. Okay, ang araw at ang hangin. Sa ikalawang pangkat naman, tapos na ba kayo? Opo. Ano yung nabuo nyo? Ang punong kawayan. Ang punong kawayan. Ano ang napansin nyo sa mga nabuo nyong salita? Story to. Kaito. Tama, ito ay pamagat ng kwento. So, saan kayo nabibilang sa panitikan ang inyong nabuong pamagat? Sa kwento. Mas kilala natin bilang maikling kwento. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano kaya ang maikling kwento? Ay, hindi namin alam. Okay, Rosby, ano yung maikling kwento? Ito po ay isang kwento na binubuo ng 3 hanggang 5 karakter. Okay, sabi ni Rosby, ang maikling kwento raw ay binubuo ng 3 o hanggang 5 karakter. Ano ba yung iba niyong opinion o ideya kung ano ang maikling kwento? Okay, Angel. Ito po ay may tauhan, may tagpuan, nagpuan, lugar, at may Okay, ang sabi naman ni Angel, ito ay may tauhan, tagpuan, at makukuhang aral daw. So, aalamin natin kung ano yung maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na naglalayong magbigay ng totoong pangyayari o ng isang tunay na pangyayari ng isang tauhan. At isa pa, ang maikling kwento ay nag-iiwan ng isang kapintalan sa mga mambabasa o tagapakinig. Ano kaya yung ibig sabihin ng kapintalan? Nagbibigay daw ito ng kapintalan sa mambabasa o tagapakinig. Ang kapintalan ay ito yung impresyon. So, ang maikling kwento ay nagbibigay o nag-iiwan ng impresyon sa ating bilang tagapakinig at mambabasa. Ang maikling kwento naman ay may mga elemento. Gaya ng sinabi ni Angel kanina, iyon ay nabibilang sa mga elemento ng maikling kwento. Ang una sa elemento ng maikling kwento ay ang panimula. Dito sa panimula ay dito ipinapakilala ang mga tauhan sa maikling kwento. Dalawa naman ay saglit na kasiglaan. Ano kaya yung saglit na kasiglaan? Happy moment, sabi ni Mikay. Ano pa? Saglit na kasiglaan sa isang maikling kwento. Ano yun, Mary Grace? Saglit na kasiyahan sa kwento at maikling happiness, sabi ni Angel. Dito, sa saglit na kasiyahan ay pamunahing nagtatagpo ang mga karakter at nagbibigay ito ng saglit na kasiyahan lamang. At dito na pagkatapos dito, sa saglit na kasiyahan ay papasok na ang suliranin. Ano kaya yung suliranin? mga challenges. Tama, ito ay mga problema at challenges na isa ng tauhan ng maikling kwento. At
pagkatapos naman ay tunggalian. Punta tayo doon, pagkatapos ng suliranin ay doon na tayo sa tunggalian. Ang tunggalian ay may 4 na klase yung, kung sa English ay man versus man, man versus self, yung ganon. So sa Tagalog, tao versus tao, sarili versus tao, parang ganon nga. So yun yung tunggalian. Sunod naman ay ang kasundulan. So sa English, ito yung climax of the story. So dito, yung mas intense na yung mga eksena sa maikling kwento. At ang susunod naman ay kakalasan. Dito, ito yung tulay papunta sa wakas. Tama, kailangan papunta wakas. At sa wakas naman, ito na yung happy ending. Ito yung ending ng kwento. Ito yung kung ano ang nangyari sa huli ng kwento. Ano na yung tagpuan? Ito yung, alam naman natin yung tagpuan, hindi ba? Ito yung lugar kung saan naganap Ang kwento. Tama. Elemento yung kaisipan. Ano kaya yung kaisipan? Oo, Thinking. kaisipan. Ano kaya yun? Ito ay elemento rin ng maikling kwento. May ideya ba kayo kung ano yung kaisipan sa maikling kwento? Wala. Wala. So, ang kaisipan, ito yung mensahe kung ano yung nais iparating ng maikling kwento o ng kwentong binabasa natin. Yun yung kaisipan. Moral. Okay? Moral. At ang panghuli naman ay ang banghay. Alam niyo ba kung ano yung banghay? Yung may simula na O, tama yung sinabi ni Angel. Tulad ng sinabi niya, ito yung meron ng panimula, gitna at wakas. Sa ibang salita, ito ay yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ito yung tinatawag nating banghay. Ngayon, naintindihan niyo na ba kung ano yung maikling kwento? Opo. Meron ako dito maikling kwento at nais ko na basahin natin ito ng sabay-sabay. At pagkatapos natin yung basahin ay pagtatanong ako kung ano yung naintindihan nyo sa binabasa nyo. Naintindihan mo ang mga bata? Opo. May mga kopya na ba ang lahat? Opo. Ngayon ay sabay-sabay natin itong basahin. Ang bata at ang aso. Si Boyet ay may alagang aso. Ang tawag niya dito ay Tigre. Puting-puti ang makawalan na ito'y natin. Sa bandang likod ay mayroon isang malaking Tigre na kulay itim. Iyon ang dahilan kung bakit Tigre ang tinawag ni Boyet sa kanyang aso. Mahal sa kanyang Tigre. Palagi niya itong pinaliliguan. Palagi niya ibigyan niya ito ng marami
italakay natin ang mga elemento ng maikling kwento. Lahat ba ng elemento ng maikling kwento ay makikita rito sa binasa nyo? Oo. Oo? So magsisimula tayo sa panimula. Ano yung panimula dito? Yes, ano yung panimula? Oo, si Boyet raw ay may alagang aso at tinatawag niya itong tagpi. Iyon ang panimula ng kwento. At ang sunod naman ng panimula ay nabanggit ko doon na ito ay saglit na kasiglaan. So saan dito yung saglit na kasiglaan? Oh, yun. Isang araw, natuwa si Boyet. Diba, nung nakita niya ang tsokolating aso, natuwa siya dahil may kalaro si Tagpi. Pero nung nakita niya na marumi, at saka sabi niya, oh, hindi siya nasiyahan. So, yun yung tinatawag natin na saglit na kasiglaan. Natuwa siya dahil may kalaro na si Tagpi. Ngunit, yung tsokolating aso ay mabaho raw at madumis, kaya hindi rin siya agad nakuha pagkakita niya. Hindi ba? Ano yung suliranin natin dito sa kwento? Yung aso. Isang aso doon. Dalawa yung ating aso. Doon tayo. Yun yung suliranin, yung pinagbawalan niya makipaglaro si Tagpi sa tsokolating aso dahil ayaw niyang imahawa si Tagpi. Ano naman yung kasusdulan ng kwento? Tama. Yung pinagbawalan siya ng kanyang tatay na paluin yung aso. Tama. Yun yung kasusdulan. At ano naman yung wakas? Yun yung wakas. Dahil ano yung natutunan ni Boyet doon? Yes, Angela. Huwag malakit Ng aso. ng aso. So, ano yung naisiparating ng kwento sa atin? Okay, Marimar, ano yung naisiparating ng kwento sa atin? Ang naisiparating ng kwento ay dapat huwag tayo basta agad kung nakita man natin may mali or bawat pasok pwede ba alagaan natin? Mahusay, Marimar. So, ang naisiparating ng kwento sa atin ay huwag tayong manghuga at huwag nating gawin sa iba yung ayaw mong gawin ng iba sa ibang tao. Diba sinabihan si Boyet ng kanyang ama na huwag niyang paluin yung aso dahil si Tagpi raw ba iyon na napunta sa ibang lugar tapos pinalo ng ibang tao, matutuwa ba raw siya? Diba? Tapos hindi siya nakaimik doon. So yun yung naisiparating ng kwento sa atin. Naiintindihan niyo na ba kung ano yung maikling kwento? Ngayon, may aktibidad na naman tayong gagawin. Mahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito yung unang pangkat at ito yung ikalawang pangkat. Nais kong magtulungan kayo na bumuo ng mga ideya o mga ano yung mga natutunan nyo nung previous year nyo, nung elementary kayo o nung sekundarya kayo. Ngayon, nais ko na bumuo kayo ng buod ng maikling kwento. At pagkatapos nun ay i-present nito sa harapan. Babasahin nyo ang nabuo nyong buod ng kwento. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito at pagkatapos nun ay i-present nyo na ito sa harapan. Maliwanag? Opo. Opo, teacher. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon, sisimulan natin sa unang pangkat na i-present nila o itangka nila ang nagawa nilang buod. Sino yung gusto?
Ay, sino yung representante nyo? Okay, Angel. Basahin mo ito sa harapan. Sa mula sa puti. Si Kulat at Siling ay ang mag-asawang hindi masyadong mayaman o mahirap. Katamtaman na ang katayuan nila sa buhay, kaya lamang ang asawa nitong si Kulat ay naging ng pagsasabong ng namong problema itong si Siling sa asawa sapagkat lagi na lang talo kung rin ang asawang si Kulat galing sa sabong. Kung kaya ay pwede siya ng paraan para hindi sila tulad mabaon sa sigawan. Malihim niyang pinapapunta ay nakasamahay na si Evan sa manok ng kalaban upang kahit manalo man o magkano, si Kulat sa sabong ay wala pa rin talo. Nagpatuloy ang ganoong gawain hanggang sa isang araw ay para yatang nawawalan na ng pag-asa nitong si Kulat. Sapagkat hindi naman daw pabor sa kanya ang swerte mo kaya ay nakapag-desisyon siyang iwan na ang pagsasabong. Ngunit nagbago na lamang ang kanyang isip na siya ay mapagbayuhan ni Castor. Kasamahan ay siya sa sapungan, linya sa kasapungan. Sa mga sandaling iyon ay tinuruan ni Castor si Kulas sa mga nararapat na nitong gawin na mga estratehiya upang manalo si Kulas. Sa matagalang kanilang pag-uusap hanggat ng sa muli na nabuhayan itong si Kulat sa namanalo siya sa sabong sa pagkakataong ito. Mula ay nahingi siya ng perang pampusta sa sabong kay Siling. Sabay nangakong kung matatalo pa siya sa pagkakataong iyon ay malaya na si Siling na ihawin ang lahat ng kanyang sinali at nangako rin siyang kakalimutan na niya ang sabong. Sumapit na ang mga oras ng pagsasabong at pumunta ng palihim si Kulat na kumusta na manok ng kalaban, gaya na tinuro ni Castor sa kanya. Ipinusta rin ni Aling Siling si Beban sa manok ng kalaban. Ngunit sa sinasang pangyayari, ang manok o alas ay sadyang tinusok ng karayumang paa upang sadyang hina at bilang matalo ang palang mananalo sa labanan ng mga tinali. Sa pagkakataong iyon ay kapwa natalo sa sugal ang mga sawang Kulas at Castor at wala man lang silang nakuha kahit ni kakiting na kusina. At natupad ang kasunuan ng mag-asawa na iihawin ang lahat ng sinali at magbabago na si Kulas sa kanyang misyon ng pagsusugal. Maraming salamat sa unang pangkat dahil napakaganda ng kanilang itinangkal na maikling kwento. Ito ay pinamagatang sa pula, sa puti. Ngayon naman ay ang pangalawang grupo naman ang pagtatangkal ng kanilang ginawang buod. Ang pamagat ng buo namin ginawa ay kwento ni Mabu. Umiikot ang istorya sa isang gurong tinatawag na Mabu. Hindi man ito ang kanyang tunay na pangalan, ngunit ito naging tawag sa kanya dahil hilig niyang banggitin ang mabuti sa kanyang mga sinasabi. Maraming kwento ng kanyang maraming mga mabuti bilang ang mag-aaral siya sa misay sa pagtuturo ng paboritong guro. Ngunit merong matutuklasan si Ben tungkol sa kanyang idol. Isang araw kasi, mayroong ang bagong lang naman ang hinaharap niya, ngunit sadyang iyak si Ben. Dumating ang gurong si Mabuti at nakinig sa saray-saray maya-maya pa ay naiiyak na rin si Mabuti. Nabanggit niya mabuti na lamang ay mayroon siyang kasama kong iyak. Nalaman ni Ben na kahit ang isang guro ay mayroon ding suliranin. Nalaman niyang pangalawang asawa lang si Mabuti. Namatay ang asawang doktor ng guro at doon dito na lamang hindi siya ang original na asawa. Hindi niya magawa ang puro sa kanilang bahay dahil ang original na pamilya nito ang nakapiling sa kanyang mga huling sandali. Gayunman, lumipas man ang panahon, ito
Pero pa rin ibe ang mabuting guro at lagi niyang naiisip ang kwento ni Mabuti. Maraming salamat sa dalawang pangkat. Ngayon naiintindihan at nauunawaan niyo ba kung ano yung maikling kwento? Opo. Maraming salamat sa inyong kooperasyon mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam na po. Paalam. Salamat po, mga